you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Bumuelta naman sa hamon ni Senador Trillanes ang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ibibigay raw niya ang sinasabing milyong-milyong piso kay Trillanes kung mapapatunayan ang mga paratang ng senador. May tugon din ang Malacanang sa pagtutok ni Joseph Morong. Lumang tugtugin, sabi ng palasyo, ang aligasyon ni Senador Antonio Trillanes IV na may questionable at dideklaradong pera sa iba't ibang bank account si Pangulong Rodrigo Duterte. Halagang aabot daw sa mahigit 2 bilyong piso. Bago pa kasi mag-eleksyon ng isang taon, sinabi na rin ni Trillanes na nagpapanggap lamang na mahirap si Duterte, pero ang totoo ay may mga pera ito sa bangko. Natanong ang tagapagsalita ng Pangulo para matuldukan na ang isyong ito, handa ba si Pangulong Duterte na ilabas yung transaction history o yung record ng paglabas-masok ng mga pera sa kanyang mga bank accounts. Ayon kay Undersecretary Abella, pwede pero hindi dahil gusto ito ni Trillanes. If necessary and if within the right context, due process, but not just to respond to some grandstander. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na naging abogado ni Duterte ng eleksyon, sinabing matagal na silang nagbigay ng waiver sa Bank of the Philippine Islands kung saan sinabi ni Trillanes na idineposito umano ang milyong-milyong piso ni Duterte. Dinala ko na nga yung waiver doon. Humingi nga sila na they asked for a period of time within which to respond to the request because they found it unusual. So, tapos na yung trabaho namin. May waiver na nga yung presidente noon eh. Gayunman, magugunit ang bago mag-eleksyon, nagbigay lamang ng special power of attorney si Duterte kay Panelo para ipakita ang kasalukuyang laman o current balance ng bank account at humingi ng sertifikasyon sa bangko na walang idinepositong 211 million pesos sa naturang account. Sabi rin ni Panelo, sa ibang mga bank account ng Pangulo, hindi na raw nila problema kung hindi lumalabas ang transaction history nito. It's basic in law that one who alleges must prove. Siya magpuprueba noon na meron. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo, gayon din ang kanyang partner na si Hanelet Avancena, mga anak na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Sebastian Duterte. At kaibigang si Samuel Can-Uy na nagbigay daw ng halos 120 million pesos sa pamilya Duterte. Pero ang anak niya si Davao City Mayor Sara Duterte may hamon kay Trillanes. Kung may papakita raw ng senador kung nasaan ang sinasabi niyang 121 million pesos sa bank accounts ng alkalde, ibibigay daw niya itong lahat sa senador. Ayaw naman muna magbigay ng komento ng BPI kaugnay sa mga pahayag ni Trillanes dahil baka raw malabag ang bank secrecy law. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Inungkat ni Senador Antonio Trillanes IV ang issue tungkol sa umano'y hindi deklaradong bank account ni Pangulong Duterte na umaabot daw sa mahigit 2 bilyong piso ang pumasok na pera. Muling hamon ni Trillanes, magre-resign siya kung mapatutunayan ng Pangulo na mali ang kanyang paratang. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Alegasyong ibinato na niya nung kampanya ang muling binuhay kanina ni Senador Antonio Trillanes na may mga questionableng halaga ng pera sa mga bank account si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi raw niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts at pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Tulad ng sinabi ni Trillanes noong kampanya, mula pa rin daw sa isang concerned citizen ang mga bank documents na pinagbasihan niya sa ipinamahaging mga handout na ito sa media kanina. Base rito, mahigit 2.2 billion pesos daw na transaksyon ang dumaan sa iba't ibang account o joint account umano ni Duterte mula noong September 2006 hanggang December 2015. Sabi ni Trillanes, hindi raw nakadeklara sa SALE ng Pangulo. Noong huling SALE ni Duterte bilang mayor ng Davao noong 2015, nasa mahigit 23 million pesos ang idineklara niyang net worth. Kasama na riyan ang idineklara niya noong mahigit 14 million pesos na salaping hawak niya o di kaya nasa bangko at may 3.9 million pesos na investments.
Kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat, anong mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya, dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon. At ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. Pero bukod pa riyan, ayon kay Trillanes, may daan-daang milyong pisong transaksyon din daw sa mga bank account ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Sa mga account na nakapangalan umano sa kanyang partner na si Shelito Hanilet Avancenia, aabot sa mahigit 187 million pesos ang naitalang mga transaksyon mula July 2004 hanggang noong March 2016. Mahigit 121 million pesos naman daw na halaga ng mga transaksyon ang dumaan sa mga bank account na nakapangalan umano sa anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte. Mula April 2003 hanggang March 2016. Sa mga account naman umano ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte mula June 2003 hanggang November 2015 ay nagkaroon daw ng mahigit 104 million pesos na transaksyon. Habang kay Sebastian Baste Duterte, umikot umano ang mahigit 143 million pesos na transaksyon mula November 2003 hanggang April 2014. Tinukoy din sa handouts ni Trillanes ang mahigit 118 million pesos na ibinigay daw sa mga miyembro ng pamilya Duterte mula kay Samuel Kang Uy, isa sa campaign contributors ni Duterte. Di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Ito na, it's time to unmask this guy. Importante ito, alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na siya ay malinis at hindi siya corrupt, ipakita mo at i-accept mo itong hamon ko. Simula pa lang daw ito dahil may mga ilalabas pa raw na dokumento si Trillanes. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya napapatunayan niya Di ba? Wala naman Siyam na buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Isa na namang ethics complaint ang inihain laban kay Senadora Laila De Lima. Isinampayan ni Congressman Harry Roque dahil sa hindi umano pagdeklara agad ng senadora tungkol sa relasyon nila ni Ronnie Dayan. Anya, malinaw na isa itong unparliamentary conduct. Inakusahan din ni Roque si De Lima na pakikipagsabwatan para patalsikin umano siya mula sa Kabayan Party List dahil sa pagtatanong niya tungkol sa ugnayan ni De Lima at Dayan. Napakamaterial kasi nung relasyon na yan, nung hindi niya sinabi sa mulat-mula na meron silang domestic relationship ni Ronnie Dayan, siyempre ito'y para itago yung katotohanan na naging bagman niya si Ronnie Dayan. Sagot naman ni Senadora De Lima, ikinalulungkot daw niyang natanggal si Roque sa partido nito. Kung napagsilbihan lang daw sana ni Roque ng mabuti ang kanyang partido, sa halip na nagsasayang siya ng oras sa mga walang basihan umanong pag-atake laban sa kanya, siguro daw ay hindi siya nawalan ng mga constituent. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency kanina. Naniniwala naman si Senador Ping Lacson na marami pang dapat gawin at itama para magtagumpay ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangi. Nitong nakaraang Lunes, ni-raid ng PIDEA ang umano'y sources ng shabu at drug den sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nag-ugat ang anti-illegal drugs operation sa surveillance video kung saan nila natuklasang puro bata
ang nakikipagtransaksyon at nag-aabot ng shabu sa mga parokyano. Ang estilo daw ng drug syndicate na paggamit sa menor de edad, lubos na ikinababahala ng PIDEA. These are being used by syndicates, particularly the Chinese drug syndicates. Are you going to target more minors in your operations? Yes, of course. Wala na. Kaninang umaga, mahigit sa 300 kilograms o kulang sa kalahating bilyong pisong halaga ng mga ipinagbabawal na droga na nakumpiska ng PIDEA sa mga nakaraang raid ang winasak sa pamamagitan ng thermal decomposition. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, importante na hindi na bumalik sa kalsada ang mga naturang droga, kaya tama lang daw na inialis muna sa pulis ang anti-illegal drugs operation. Pero naniniwala siyang hindi ito magiging permanente dahil malabo raw kayanin ng gobyerno ang anti-illegal drugs campaign kung PIDEA lamang ang hahawak nito. The all out war is correct, but the methods, the implementation, that's a different matter. And there's a lot that need to be corrected, and monitored. That's why we're glad that media is focused on monitoring all these developments. Pinaka-epektibong susi para raw tuldukan ang paglaganap ng illegal drugs, effective information campaign. Turuan ng bawat miyembro ng pamilya kung ano ang epekto ng droga. Lalo sa kabataan, hindi naman alam yung far-reaching effect, not only in their physical being, pero pati yung sa buong pamilya, sa buong community. Minsan di na naunaan, tira lang silang tira kasi nga yung excitement, yung thrill. Inilunsad na rin daw ng PIDEA ang tinawag nilang house visitation. Magbabahay-bahay ang PIDEA, katuwang ang barangay para matugunan ng problema sa grassroots level. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.